Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,697 subscribers. Konti na lang po guys, magna 9,000 subscribers mark na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all at mag-iingat po tayo lagi, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon. Okay, ang pag-usapan po natin ngayon ay lokal naman po tayo, no? Hindi po sa Maynila, kung hindi po diyan sa Caloocan, okay? Sa Caloocan po tayo, no? Dahil mukhang ano po, no, matatalo po talaga si dating senador Antonio Trillanes dahil naman hindi nakikinig sa atin. Sabi natin ay dapat mag-concentrate na diyan sa Caloocan. Ngunit concentrate pa rin siya sa national. Akala mo naman tatakbong senador o di kaya naman ay kukunin ni Risa Hontiveros bilang vice-presidente niya sa 2028. Hindi po mangyayari yun, no? Kung kukunin man siya bilang vice-presidente ni Risa Hontiveros, ay siguradong matatalo ang dalawang senador na ito, no? Dating senador at senador ngayon, matatalo si Risa Hontiveros at matatalo din si Senador Antonio Trillanes. Noong umpisa po ay mukhang may simpatya tayo kay dating senador Antonio Trillanes dahil nga naman ay baka may mabago dyan sa Caloocan City. Ngunit tayo ay nare-realize natin na mukhang hindi talaga, no, papalarin si Senador Antonio Trillanes dyan sa Caloocan City dahil kamakailan lang ay may survey na isinagawa ang SWS at talaga namang ang mga taga-Caloocan ay kontento na kay malapitan. 4 sa 5 Caloocan residents, no, mga residente ng Caloocan, ang kontento at aprobado sa liderato at pamamahala ni Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan. Ito po ay mayor ngayon, no? Ito po ay dating kongresista, ito po ay anak ng dating mayor na si sino nga ba yon? Si Oka Malapitan, no? Ito naman ang lumitaw sa Social Weather Station SWS survey noong Hulyo 2024 kung saan inilalarawan ng husay ng Malapitan bilang alkalde ay bunsod ng pagiging produktibo, matulungin, epektibo at madalang nilapitan ng kanyang mga nasasakupan. Siyempre malapitan, di ba? O dapat madalang nilapitan. Nagpapasalamat naman si yung malapitan sa suporta at tulong ng kanyang mga constituents upang maisakatuparan ang kanilang mga programa at proyekto sa lungsod. No, ani malapitan, dodoblehin pa nila ang kanilang pagsiservisyo upang mas maiangat pa ang pamumuhay ng mga residente. Mayor Malapitan, baka naman no, diyan sa solar homes, wala pong tubig dyan, ilang taon na. Kayo po ang dahilan kung bakit mas nagpupursige ang lahat ng mga opisyal at kawani ng pamamahalang lungsod. Kaya aasahan niyo po, mas malalakasin pa natin ang pagbibigay ng prioridad sa mga proyektong tututok sa inyong mga pangangailangan, dagdag pa ng alkalde. Mabuti naman kung sa ganon, di ba? Okay. Ito po problema po ay talagang wala na, no? Laos na, matatalo na ito si Sunny Trillanes na ito, no? Ito parang ginagamit na lang ng mga vlogger ito, no? Si Senator Antonio Trillanes, marami pa siyang komento kay Vice Presidente Sara Duterte, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kung kani-kanino pa, no? Ngayon, mababawasan na siya ng boto dahil nga sinabi niya mas magaling na leader si Risa Hontiveros kesa kay dating Vice President Leni Robredo. Ano po bang sa tingin natin, no, wala namang mas magaling sa kanila dahil wala naman pong parang mga liderato ang dalawang babaeng nabanggit. No? Ito si Risa Hontiveros ay parang ginamit lang din niya ang mga Duterte upang manalo, no, diyan sa Davao City, no, diyan sa Davao region kumbaga. Pero talaga naman. No, sana. Pero darating ang panahon, makakalimutan na rin natin ito si Risa Hontiveros, katulad ng mga Drilon, katulad ng mga Bam Aquino, katulad ng mga Gingola, katulad ng mga Pangilinan, katulad ng mga Gordon. Yan yung mga senador na parang magagaling naman pero hindi nila ginagamit ang mga galing nila, no? Talaga batiko sila ng batiko sa mga Duterte
para namang meron silang nagawa. Ito, ang mga Duterte ay talaga namang nakikita mo ang mga ginawa nila, no, nung mga panahon nila, no, libreng sakay, yung mga no smoking na yan, yung sa parking, no, walang parking sa harapan dapat, nagpa-park sa harapan ng bahay ng iba, at marami pang iba, no? Ayan, no smoking policy na lang, no? Maganda po 'yun, no? Talagang may smoking area pero napakalayo. Parang maano ka na. Syempre yung war on drugs natin, tumahimik ang bansa natin noong mga panahon na yun. Safe na safe kang pumunta sa rekto. Pero, syempre, itong mga yayamanin na mga politiko na ito, hindi nila naranasan, no? Hindi nila naranasan ang maglakad at sumakay, no? At talagang naramdaman nila sa mga sarili nila na safe sila. Ganun po dapat ang politiko, no? Matapang at nakikita ng mga kababayan nila ang mga nagagawa nila. Katulad ng Yorme Isko Moreno diyan sa Maynila, no, nung mga panahon niya nakikita sa ating mga dalawang mata ang mga ginawa ng mga panahon na yon. Kaya nga naman, no, nung pumalit na si Hani Lacuna bilang mayor ng Maynila, ay talaga namang kitang-kita mo ang diferensya ng dalawang leader na ito. Okay? So ganun po 'yun. So bakit po #WalkWithLand? No, sir, bakit po natin sinusuportahan ang Duterte at Isko Moreno? Dahil nga po may nakikita. Paano naman po yung mga droga na yan? No? Yung mga droga na balita, balita pa lang po yun. Okay? Pero nung mga panahon na yun, tahimik naman talaga. Di ba? O yung mga drug pusher na yan, yung mga drug addicts na yan, talaga naman, unti-unti silang sumasabat, tumatakas or umaalis dun sa mga lugar nila, no? Sa Pasay na nga lang, no? Diyan sa Tramo area. Noong mga panahon na 'yon, no, bago ang Duterte administration, ay talaga namang kitang-kita natin ang mga adik diyan sa Tramo. Okay? May mga kaibigan po kasi tayo diyan. Pero nung pumasok po ang Duterte administration, ay tumahimik po ang Tramo, tumahimik po ang Pasay City. Pero pagkatapos po nun, talaga naman sabi ng isang kaibigan natin diyan, ay nagsibalik na naman sila, no? Dahil nga daw walang political will ang mga leader natin sa ngayon. Okay? Yung build. Ayan, isa pa yan. Yung libreng sakay. Pwede pa lang libreng sakay nung in-interview si Bongbong Marcos, nung pagkatapos niyang umupo, nung umupo na siya, sabi niya, hindi naman po lahat libre. No? Tama din naman po yun. Pero bigyan mo ng oportunidad. No? Nasaan po ba mga oportunidad? No? Pero hindi po natin masabi, di ba? Ayun po ang katotohanan doon, ha? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po. Ito ang sinasabi natin. Ito ang nasasabi natin sa bolang kristal. Nakikita natin. Naging pa tayo manghuhula. Pero sa katotohanan po, no? Matatalo po si Antonio Trillanes dyan sa Caloocan City. Okay, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo.